sinusunod po natin ang batas, hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Pilipinas iginiit na walang ginagawa upang palalain ang sitwasyon sa South China Sea. Istruktura sa Ayungin Shoal, planong gawing shelter ng mga mangingisda ayon sa Armed Forces of the Philippines. From December 16 hanggang December 25, nakapagtala na po tayo ng 1.9 milyon na pasahero. So, mas marami po ito sa inaasahan natin. Mga pasahero sa pantalan sa bansa, maaaring umabot pa ng mahigit 5.1 milyon bago matapos ang holiday season. Maano po tayo na makita mismo ni PPA yung kahalagahan ng sektor ng ating public transport. Piston, umaasang magbabago pa ang desisyon ng gobyerno sa deadline ng consolidation bago matapos ang taon. Huling transport strike sa 2023, pinagpaplanuhan na. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Patuloy ang pagdating sa mga pantala ng ating mga kababayan na uuwi sa mga probinsya upang humabol sa bakasyon ngayong holiday season. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, batay sa kanilang pagtaya ay malalagpasan pa ang bilang ng mga pasahero na inaasahan nilang bumiyahe. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. From December 16 hanggang December 25, nakapagtala na po tayo ng 1.9 milyon na pasahero. So, mas marami po ito sa inaasahan natin. Pumalo na sa mahigit 1.9 million ang naitalang passenger traffic ng Philippine Ports Authority. Ito ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa mga pantalan mula December 16 hanggang December 25 lamang. Inaasahan ng PPA na tuloy-tuloy ang malaking bilang na ito ng mga pasahero, lalo na't marami pa ang humahabol sa pag-uwi para naman sa pagpapalit ng taon. Ngayon naman ang panahon nila para humabol sa biyahe, yung mga hindi umuwi. Inaasahan ng PPA na malalagpasan nila ang target forecast nito na halos 5.1 million passenger traffic. Sa January 2 hanggang January 5, mas malaking bilang ang inaasahan nila dahil sabay-sabay na magsisiuwian ang mga nagbakasyon sa probinsya. Ang Batangas Port at Calapan Port sa Mindoro ang dalawa sa mga pangunahing pantalan na nakapagtatala ng malaking bilang ng pasahero tuwing peak season. Sa Manila North Port Passenger Terminal ngayong araw ay inaasahang aabot sa mahigit 5,000 pasahero ang dadaan, lalo na't maraming biyahe ang nalipat ng schedule ng pag-uwi, epekto na rin ng nakaraang bagyong Kabayan. Si Miguel, 10 taon nang hindi nakakauwi sa kanila sa Cebu, excited sa muling pagkikita nila ng kanyang mga kaanak. First time ding makapasyal ng kanyang asawa doon, maging ang kanilang anak na maliit pa nung unang dinala sa Cebu. Gustuhin man niyang umuwi sana ng mas maaga, hindi rin umubra dahil may pasok pa sila hanggang December 23, kaya babawi na lang daw sila ngayon. Halos di kami makatulog sa sobrang excited Si Aling Remedios, hahabol din sa bakasyon sa kaniyang mga tiyahin sa probinsya sa Mindanao. Matagal na din siyang hindi sumasakay ng barko, kaya sinubukan niya lamang sa pagkakataong ito. Nagpasko lang dito. Doon na mag-New Year. Doon talaga yung gusto kong mag-New Year sa mga kamag-anak namin doon. Karamihan sa ating mga kababayan na uuwi ngayong araw hanggang sa linggo ay hahabol sa probinsya para doon salubungin ang pagpapalit ng taon. Patuloy namang paalala ng PPA na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng mga matutulis na bagay, sumasabog, paputok at gamit sa pagluluto. Paalala na lang po sa mga kababayan natin, huwag na po tayong magdala ng mga flammable materials po. At syempre po yung mga paputok, yung mga fireworks, firecrackers, bawal po yan sa barko. Sa kabila ng patuloy na paalala na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng deadly weapons, marami pa ring nakukumpiska ang mga tauhan ng PPA. Mayroon ding lalaki na nahuli sa Ormoc Port, galing sa Osamis na nagdala ng baril na walang papeles, kaya agad itong itinurn over sa pulis. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Karaniwan na ang pagkakaroon ng sunog bunsod ng mga papatok kasabay ng pagpapalit ng taon. Kaya ngayon pa lamang ay nagsasagawa na ng roving operation sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Pinagtindi nila ang kanilang information dissemination sa social media accounts upang mas madaling maipaabot sa publiko ang kanilang mensahe. Ito ang balita ni Jed Neserina. We are on red alert, code red po ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection, kung saan tayo po ay patuloy pa rin naman ang ating activities on fire prevention, increasing the level of awareness ng ating community. Nakataas na sa Code Red Alert status ang Bureau of Fire Protection simula pa noong December 23. Nangangahulugan ito na kanselado ang bakasyon at leave ng kanilang mga tauhan hanggang January 1 sa susunod na taon. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza, nais nila na kumpleto ang kanilang mga tauhan upang agad makaresponde sa mga sunog. Pinaigting din nila ngayon ang inspeksyon sa manufacturers at sellers ng mga paputok. Lahat po, tayo po ay kailangang rumisponde in case kailanganin po ang ating serbisyo. Wala po allowed na naka-leave ngayong panahon na ito dahil nga po kailangan full force ang ating buong puwersa ng Bureau of Fire Protection. Magpapakalat din ng BFP ng mga bumbero sa matataong lugar upang magbibigay dagdag sense of security sa mga tao. Sa tala ng ahensya, mayroon ng 15,679 na insidente ng sunog sa bansa mula Enero hanggang Disyembre ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong isang taon. Ngunit nitong nagdaang December 24 hanggang ngayong araw, wala pa silang naitatalang bagong insidente. However, nito pong dumaan ang December 24 hanggang ngayong araw, magandang balita po ito na zero fire incident po tayo pagdating po sa firecrackers. At panalangin po talaga natin, panatilihin na po natin itong zero fire incident hanggang pumasok ang 2024. Gayunman, araw-araw pa rin ang pagpapaalala ng BFP sa publiko tungkol sa pag-iingat para maiwasan ng pagkakaroon ng sunog, lalo na dahil sa paggamit ng mga paputok. Hinihikayat din ng bawat lokal na pamahalaan na ipagbawal ang paggamit ng paputok sa mga bahay at residential areas. Mas mainam aniya na manood na lang ng fireworks display na inihanda ng bawat LGUs. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa pa rin ang grupong Piston na maaari pang baliktarin ng pamahalaan ang desisyon para ituloy ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Pinag-aaralan pa rin ng grupo na muling magsagawa ng malawakang tigil pasada bago matapos ang 2023. Ito ang balita ni JP Nunez. Maano po tayo na makita mismo ni BBM yung kahalagahan ng sektor ng ating public transport. Dapat makita ni BBM na kapag nawala yung sektor ng public transport sa branch ng January. 5 araw bago ang December 31 deadline ng franchise consolidation, umaasa pa rin ang transport group na Piston na magbabago pa ang isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National President ng grupo na si Modi Floranda, kapag natuloy ang deadline, nasa 35,000 o higit pa na mga driver at operator ang maaaring mawalan ng hanap buhay pagsapit ng January 1 ng susunod na taon. Nasa 55% pa lang din umano ng mga tradisyonal na jeep sa Metro Manila ang pumasok sa consolidation. Ito rin ang dahilan kaya nagbabala sila na maaaring magkaroon ng transport crisis kung tuluyan ng mapapaso ang mga provisional authority ng mga unconsolidated PUJs. Habang hindi pa dumadating ang deadline, ayon sa Piston, may plano pa silang magsagawa ng tigil pasada sa mga susunod na araw. Pag-aaralan po natin bago dumating ng December 31, magkakaroon po din ng isang malaking pagkilos.
Bukas may isasagawang tigil pasada ang mga miyembro nila sa Iloilo at Bacolod. Susundan naman ito ng kanilang mga miyembro sa Rojas City, Cebu City at Southern Tagalog sa mga susunod na araw. Ayon sa Piston, sakaling matuloy pa rin ang deadline ng consolidation, ang tangi na lang nilang pag-asa ay ang desisyon ng Korte Suprema na katigan ang kanilang petisyon ng temporary restraining order sa PUV modernization. Ang driver at operator na si Sauro Padilla na bumibiyahe sa rutang Sangandaan MCU, 2 linggo pa lamang anya ang nakararaan nang nagpasa na siya ng intent of consolidation. Bagaman wala daw anya ito sa kanyang plano dahil namamahalan siya sa nasa higit 2 million pesos na halaga ng modern jeep na magiging pagmamayari naman ng kooperatiba. Napilitan na lamang anya siya dahil baka mawalan siya ng hanap buhay pagsapit ng January 1. O napilitan kami dahil dahil yung hindi maire-register sa sasakyan mo, ano hanap buhay mo. Pagka hindi mo naparehistro to, di ba la? Pag inilabas mo to, huhulihin ka ng LTO dahil walang rehistro eh. Kaya napilitan kami. Si Homer Bayaras naman na isa ring jeepney driver, noong nakaraang linggo lang anya nakasali sa kooperatiba ang kanyang operator. Napilitan lang din anya ito dahil sa takot na hindi na makabiyahe. Notice na siya kasi nga natatakot nga pagdating ng January, malamang mahuli na kami kasi wala na kami prangkisa eh. Hindi kami naka-membro sa co-op. Kaya wala siya nagawa kundi magpa-consolidate sa co-op. Muli namang iginingit ng Department of Transportation na tuloy ang deadline ng franchise consolidation dahil si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagdesisyon nito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng isang mambabata sa Kamara na i-waive o alisin na ang transaction fees sa maliliit na electronic wallet transactions at electronic fund transfers sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Hati naman ang opinyon ng mga kababayan kaugnay ng isinusulong na panukala. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inihain sa Kamara ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan ang House Bill No. 9749 na layong alisin ang charge o fee para sa small value transactions sa electronic wallets at electronic fund transfers. Sa panukala, hindi hihigit sa 1,000 pesos ang itinuturing na small value transactions. Kung magiging isang ganap na batas, dapat na i-waive ng lahat ng e-wallet providers at electronic fund transfer service providers ang fees na kaakibat ng small value transactions. Kabilang na dito ang pagpapadala ng pera sa e-wallet users, pag-deposit at withdraw sa e-wallet account, at paglilipat ng punto sa isang bank account. Kung lalagpas naman sa 2,000 ang kabuang halaga ng maliliit na transaction sa loob ng isang araw, subject na sa transaction fees ang mga susunod na small value transactions. Samantala, nagpahayag naman ng agam-agam kaugnay ng panungkala ang isang may-ari ng sari-sari store at may e-wallet bilang maliit na negosyo. Wala naman mag-wallet yan dahil maliit na tindahan. Kasi kami, hindi na namin bigyan ng pansin kasi kumbaga abala na lang din sa amin yon. Subalit pabor naman si Aling Belen sa panukala. Ito ay lalo na't regular siyang nagbabayad anya ng transaction fee tuwing magbabayad ng utilities sa pamamagitan ng e-wallet. Mas maganda po kasi makakatulong po yun sa amin. Dagdag din po ng puhunan namin yun. Kasi po pag araw-araw na ganun lagi, malaking kabawasan din po sa puhunan namin. Punto ni Congressman Suwan, nag-aalok ng magaan at abot kayang halagang paraan sa banking ang e-wallets at mas mahihikayat ang mga kababayang may maliit na kita na gumamit nito kung tuluyang aalisin ang charge sa maliliit na halaga ng transaksyon. Bunsod nito, maaari pa anyang umigting ang financial inclusion na magdudulot ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ng mas mababang import duty rates sa ilang produkto. Sa ilalim ng Executive Order No. 50, extended hanggang December 31, 2024 ang pagpapataw ng mas mababang taripa sa bigas, mais at karne ng baboy.
Inilahad ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga produkto sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon at African swine fever, kung saan may negatibo itong epekto sa presyo at produksyon ng palay at mais, bukod pa rito ang trade restrictions na ipinatutupad ng ilang bansa. Sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, may kapangyarihan ng Pangulo na taasan, bawasan o alisin ang kasalukuyang ipinapataw na import duty para sa interes ng lahat at ukol na rin sa national security. Ito ay alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA. Handa ang Armed Forces of the Philippines na tumulong sa pagtatayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal. Iginit naman ng AFP na walang nilalabag ang Pilipinas sa anumang aksyon nito sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang na-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang pagtatayo ng lodging facility para sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng House Bill 9011 ni Party List Representative Wilbert Lee, ang mga nasabing shelter ay magsisilbing proteksyon ng Filipino fishermen laban sa foreign military harassment. Magiging pahingahan rin ang lugar kung saan maaari silang makakuha ng gamit, supplies at pangangailangan sa komunikasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bagamat dadaan pa ito sa masusing pagpaplano ng mga ahensya ng gobyerno, nakahanda silang tumulong sa konstruksyon nito. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Aabot sa 100 million pesos ang initial na pondo na isinulong ng ilang mambabata sa ilalim ng 2024 budget. Partikular na gagamitin ang pondo na ito sa pagtatayo ng istruktura sa Ayungin Shoal. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Samantala, iginiit ng AFP na walang nilalabag ang Pilipinas na anumang batas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Sa halip, ayon sa AFP, ang China ang malinaw na may nilalabag sa kanilang patuloy na pambubuli sa rehiyon. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So lahat po ng mga violations sila ang may kagagawan. Patuloy rin ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa at pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa anumang maritime disputes sa South China Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong ng konseho sa munisipalidad ng Kalayaan na dapat gamitin o idugtong ang Municipality of Kalayaan, Province of Palawan, Republic of the Philippines kapag binabanggit ang mga features sa West Philippine Sea. Bukod sa paggiit sa ating teritoryo, ito rin ay pagsusulong ng kanilang narrative o kasaysayan. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi na-emphasize na merong lehitimong munisipyo na nakakasakop doon sa mga features na yon. Hindi umano nabibigyang diin na bayan ng Pilipinas ang Kalayaan Municipality na siyang nakasasakop tuwing nababanggit ang ilang features sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Rizal Reef at marami pa na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Kaya naman ipinasa ng konseho ng nasabing bayan ang isang resolusyon na humihimok sa mga media outlet na kapag may sinabing feature sa WPS ay gamitin ang Municipality of Kalayaan, Province of Palawan, Republic of the Philippines. It's for the whole nation na kilalanin na yung mga features dun sa West Philippine Sea, particularly doon sa jurisdiction ng PD 5096 ay merong inaangkoran, merong inaangklahang munisipyo. Kung saan po ito yung munisipyo ng Kalayaan, lalawigan ng Palawan, Republika ng Pilipinas. Ayon sa author ng resolusyon na si Municipal Councilor Maurice Philip Alexis Albaida, pagpapakita ito na liban sa katotohanang pagmamay-ari ng Pilipinas ang nasabing teritoryo, bahagi na rin ito ng pagsasabi ng kanilang mayamang kasaysayan.
Unang-una, hindi na siya contested, decided na siya. Pangalawa, dahil meron na tayong munisipyo doon since 1978, Mabubura din ito ang fake news o maling impormasyon na ipinapakalat ng China na kanila ang mga feature sa West Philippine Sea. kasi dito malakas ang China ngayon sa disinformation, sa misinformation. Dagdag pa ng opisyal, may plano na rin sila na ipipresenta sa national government kung paano mas mapag-ibayong mapagsisilbihan ng maayos ang kanilang nasasakupan doon. Taong 2016 ay naipanalo na rin ng bansa sa International Tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang ilang features sa West Philippine Sea, gaya ng Mischief Reef at Ayungin Shoal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 4 na trilyong piso ang nakuhang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang foreign trips ngayong taon. Sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI, nakapaloob dito ang 148 projects na nasa iba't ibang investment stages na. 20 proyekto rito ay aprobado at rehistrado na sa Investment Promotion Agency ng DTI, Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Ayon sa DTI, karamihan sa mga pamumuhunan na ito ay mula sa sektor ng manufacturing, IT BPM, renewable energy, data centers, at telecommunications. Inaasahan ng Marcos administration na sa oras na may sa katuparan ng mga pamumuhunan na ito, lilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Mahigit 100 ang kumpirmadong patay matapos umatake ang mga tulisan sa Bocos area sa Nigeria. Grupong umatake hindi tinukoy ng mga otoridad. Ito ang balita ni Early Briones. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga armadong grupo sa Central Nigeria, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng nasa 113 ang nasawi bunsod nito. Ayon kay Manday Casa, acting chairman ng Bocos Local Government Area ng Plateau State, ang mga pag-atake ay well-coordinated at nasa 20 iba't ibang komunidad ang sinalakay ng mga bandido. Subalit hindi naman sinabi ni Casa kung sino ang responsable sa mga pag-atake at hindi rin nagbigay ng komento ang Plateau Police. Matagal nang nangyayari ang terorismo sa Northwest at Central Nigeria mula sa mga bandit militias na kumikilos sa mga kabundukan at inaatake ang mga villages upang magnakaw at maninap ng mga residente para sa ransom. Bukod sa mga pagpatay, naiulat din ang pagsunog sa mga bahay ng mga umatake. Nasa 300 din ang natagpo ang sugatan. Kaya naman napilitang tumakas ang mga residente upang makaiwas sa karahasang nangyayari sa kanilang lugar. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matatapo lamang ang kapayapaan sa Gaza kung masusupil ang Hamas. Idineklara ito ni Prime Minister Netanyahu matapos ang ulat ng World Health Organization ang pagkamatay ng pamilya sa isang refugee camp sa Gaza. Patuloy naman ang pagkawasak ng Palestinian territory dahil sa pagtaas ng tensyon sa Middle East sa gitna ng panawagan ng mundo sa ceasefire. Subalit, itutuloy ng punong ministro ang laban upang maabot nito ang kanyang goal na mapulbos ang Hamas at hindi ito titigil sa mga pag-atake. Nauwi sa karahasan ang katatapos sa eleksyon sa Serbia matapos suguri ng mga nagprotesta ang Belgrade City Hall dahil umano sa malawakang pandarayas sa botohan. Tinangkang pasukin ng protesters ng City Hall na siyang tahanan ng National Parliament at Presidential Headquarters kasama ng lokal na pamahalaan ng pagwasak ng mga bintana at pintuan nito. Agad namang hinarangan ang mga ito ng mga pulis. Gumamit ng tear gas at pepper spray ang mga riot police upang itaboy ang mga rallyista palabas ng gusali habang ang ilan ay inaresto. Nagugat ang gulo dahil umano sa malawakang pandaraya sa eleksyon ng partido ni Alexander Vučić na nakakuha ng maraming boto at pwesto sa parliament. Ayon naman sa pinakabagong ulat, tinatayang 8 pulis ang nasugatan habang 38 naman ang kinulong dahil sa protestang isinagawa.
Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko kontra sa paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok, lalo na mga bagong nauuso ngayon. Samantala, muli ring nanawagan ng isang mambabatas na magkaroon na ng firecracker ban sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Bumili po tayo doon sa may mga lisensyado lamang na mga paputok. Wag po natin tangkilikin yung mga ipinagbabawal na paputok. Tuloy ang panawagan ng Philippine National Police o PNP laban sa paggamit ng mga iligal na paputok o firecrackers. Bukod sa mga karaniwan ng ipinagbabawal gaya ng boga, mahigpit na pinapaalalahanan ng pambansang pulisya ang publiko laban sa mga bagong paputok na lubhang delikado gaya ng tinatawag na Goodbye Hamas. Mas malaki pa po sa coke and can. Kung mapapansin niyo po yon, mga parang D4 na po na tubo na ang kanyang laki. So hindi po talaga yon pwede. Kahit mga ari-arian, kayang sirain po, napakadelikado po. Dahil unang-una po, yung pulbura na inilagay doon, talagang napakarami. 0.2 grams lang po dapat ang nakakarga po sa mga paputok. Nakikipagtulungan na rin anya ang PNP Firearms and Explosives Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para supuin ang mga nagbebenta ng iligal na paputok online. Panawagan ng PNP, imbis na paputok, gumamit na lamang ng mga alternatibong paingay gaya ng torotot. Para naman sa isang mambabatas, napapanahon na ang firecracker ban sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sa kabila ng mga direktiba kontra paputok, taon-taon na lamang may nabibiktima nito. Dapat din anyang isaalang-alang ang idinudulot itong psychological trauma at anxiety disorders, pati na ang epekto sa mga alagang hayop. Sa kanyang inihaing panukalang batas noong nakaraang taon, kailangan kumuha ng special permit mula sa PNP Firearms and Explosives Office para sa paggamit ng fireworks at iba pang pyrotechnic devices. Tanging mga profesional lamang din anya sa paggamit ng paputok ang maaring magsagawa nito. Una nang nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benra Avalos sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng lokal na ordinansa na magbabawal sa paggamit ng paputok at sari-sariling fireworks display. Anya, kaya namang ipagdiwang ng selebrasyon ng walang paputok at ligtas pa para sa lahat. Isinusulong ng DILG ang supervised fireworks display sa common spaces sa mga komunidad gaya sa munisipyo at iba pang itinalagang lugar. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagdala ang Department of Health ng 24 na bagong fireworks-related injuries ngayong araw. Bunso nito, umabot na sa kabuuang 52 ang bilang ng mga biktima ng paputok. Isang linggo bago ang pagpapalit ng taon. Sa naturang bilang, pinakamarami ang mula sa Metro Manila na umabot sa 20. Kaya muling nagpaalala ang DOH sa publiko na mas mainam na manood at hayaan na lamang ang mga profesional na magsagawa ng fireworks display sa mga komunidad. Nananatili namang matumal ang bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Ayon sa ilang mga namimili, may mga driver kasi na ayaw magkarga ng paputok sa kanilang sasakyan sa takot na sumabog ito. Paalala naman ng PNP, huwag tangkilikin ng mga iligal na uri ng paputok na lubhang delikadong gamitin. Ito ang balita ni Nestor Torres. May mga tao na natatakot na bumili ng paputok. Ramdam na ng mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan ang pagtumal ng bentahan dahil sa pagsabog ng mga paputok sa loob ng wing van sa Marikina nitong nakaraang December 18 na ikinasawi ng driver at may-ari nito. Ayon sa isa sa mga nagtitinda ng paputok, may tamang paraan kasi ng pag-iimbak at pagbiyahe ng mga paputok upang wag mauwi sa sakuna. Lapses talaga. Lapses. Kasi dapat po sa storage po ng mga lalo't mga combustible na product, hindi po dapat siya iniimbak sa mga may init po na lugar. Sa akin lalo sir. Hindi lang po siya ganung aircon, basta hindi lang po magmo-moist yung product or hindi rin po siya dadapuan ng mainit na temperature. Pag po kasi sobrang init, nandun po yung magkakaroon po siya talaga ng problema. Ayon naman sa ilang mamimili, natatakot na rin bumili at pagkarga ng paputok sa mga sasakyan ang mga driver dahil sa pangamba na maulit ang pagsabog ng van sa Marikina. Actually nangyari sa Marikina, talagang nagkaroon ng epekto sa mga gumagamit ng mga fireworks ng paputok. Ingat po tayo, konting disiplina lang, ingat lang. Kasi kahit saan naman tayo ang disgrasya, ang pangyayari laging nandyan. Number one kasi pag-iingat or else yung talagang disiplina sa sarili. Kasi pag walang disiplina, doon nangyayari aksidente.
Naging metikuloso naman ang ilang mga mamimili ng paputok tulad ni Jerome at Renz na sinusuring mabuti ang kanilang bibilhin. Namimili ako, pinapanood ko muna sa yung video para alam kong sulit yung bibilhin ko. Para at least makita mo muna kung maganda ba yung paputok o yung pailaw. Kasi pag mamimili ka nang hindi mo na-check, sayang ng pera mo eh. Mas maganda talaga may tatak kasi talagang certified sila kaysa sa walang tatak na binibili, pangit naman. Pwede namin i-report kasi kung tutusin bawal talaga sila di ba? Eh syempre na pag mahirap naman pag ni-report tapos binili namin kami yung madidisgrasya di ba? Kaya mas better na i-report na lang namin. Samantala, paalala naman ng PNP, huwag bumili ng mga illegal na paputok na maaaring maging mitya ng buhay ng inyong mahal sa buhay o pamilya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang sugatan habang dalawa ang kritikal sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang bahay sa Dagupan City. Batay sa inisyal na investigasyon, maaring upos na sigarilyo ang dahilan ng pagsabog. Ito ang balita ni Grace Flores. Itong apat na mga injured person na mga to ay sa kasalukuyang nag-iinuman kagabi. Allegedly, isa sa kanila ay nagsindi ng kanyang sigarilyo at ayon sa kanila parang natapunan po yata ng baga itong nakaimbak na mga paputok. Wasak na pader at nagkalat na bubog. Ito ang tumambad sa mga residente sa Barangay Malued, Dagupan City matapos sumabog ang mga paputok na nakaimbak sa loob ng isang bahay. Ayon kay Dagupan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, sa kanilang inisyal na investigasyon nagkaroon ng malakas na pagsabog matapos maitapon ang isang upos ng sigarilyo na mayroon pang baga sa silid kung saan nakalagay ang mga paputok. Tinanong natin sa kanila kung involved ba itong mga to sa paggawa ng mga paputok. Sinabi naman ng mga to na sila po ay walang karampatang mga permit, na wala po silang permit sa paggawa po ng anumang mga paputok. At ang sinasabi lang nila is yung pang personal daw lang nila na panggamit sa incoming celebration ng New Year. Dalawa ang sugatan habang dalawa ay kritikal sa insidente. Sa lakas ng pagsabog, 21 pang bahay ang nagtamo ng minor damages. Nasugatan sa insidente ang mga biktima na kinilalang sina Rogelio Zamora Solomon, 48 anyos, Raimundo Sin Lazaro, 38 anyos, Jacqueline Tababan Velasco, 49 anyos at Rowan Kalugay Velasco, 44 na taong gulang, na agad isinugod sa Region 1 Medical Center sa lungsod. Sinasabing ang mga nakaimbak na paputok ay gagamitin sana ng pamilya Solomon para sa pagsalubong sa bagong taon. Hanggang ngayon ay nagkakandak pa rin tayo ng investigasyon kung ano mo talaga yung nangyari doon, dahil yung impact medyo malaki yung impact dahil may mga damage na mga bahay sa kanilang compound. Sa ngayon ay pinapasurvey na rin ng LGU sa City Engineering Office ang lahat ng bahay na naapektuhan ng insidente. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makararanas pa rin ang mga pagulan ng ilang lugar sa bansa kahit na wala ng mabuo o pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit nakakaunti ang bagyong nakaapekto sa bansa, ay tumaas pa rin ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ibig sabihin, meron tayong 33 meters na kukonsumin bago natin ma-reach yung low water level. Mahigit sa 213 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam. Lampas na ito sa normal high water level na 212 meters. Ayon sa Pag-asa, kaunti man ang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility, malaki ang naitulong ng habagat at amihan sa pagpapataas ng water level sa mga dam. Sa mga nagdaang araw ay nagpakawala ng tubig ang Angat Dam at Ipo Dam dahil sa patuloy na pag-ulan sa watershed. Hanggat meron tayong tinatawag na amihan, siguradong may mga mamumuong pag-ulan dyan.
Ayon sa Pag-asa, maliit na ang tsansa na magkaroon pa ng bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Air Responsibility sa nanalabing araw ng 2023, pero may mga pag-ulan pa ring mararanasan sa ilang lugar sa bansa. So hopefully, wala po tayong monitor na sama ng panahon hanggang sa matapos po itong 2023. Kalmado ang papawarin sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Pero base sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng may mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa amihan. Ang easterlies naman ay posibleng magdulot ng pag-ulan sa Bicol Region, gayon din sa Eastern Visayas. May papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng maliwalas na panahon na may paminsan-minsang mahihinang ulan. Una nang sinabi ng DOST na sa susunod na taon ay higit na mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. Posibleng umabot sa 77 ang mga lalawigan na makararanas ng tagtuyot. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakakakita ang Taiwan ng large-scale military activity mula sa China bago ang parating nitong eleksyon sa susunod na buwan. Magsasagawa ang Taiwan ng presidential at parliamentary election kung saan mahuhubog nito ang relasyon ng bansa sa Beijing. Nitong nakaraan na 4 na taon, patuloy ang military pressure na isinasagawa ng China dahil sa sovereignty claims nito. Habang papalapit ang eleksyon, may mga naiulat na Chinese fighter jets at warships pati na rin ang mga balloon na tumatawid sa Taiwan Strait. Subalit ayon sa military, ito ay umano ay maaaring para sa weather monitoring. Subalit sa ngayon, ayon kay Defense Ministry spokesman Sun Lifang, binabantayan ng Taiwan ang bawat galaw ng China. Matapos ang halos 50 taong pag-rescue sa daang-daang mga aso, walang natirang rescue dog sa isang animal shelter sa Pennsylvania, USA dahil sa pagtutulong-tulong ng komunidad na kupkupin ang mga ito. Naiulat din sa buong Estados Unidos sa bumaba ang bilang ng mga na-euthanize na mga companion animals ngayong taon. Ito ang balita ni Era Angeles. Masayang ibinalita ng Adams County Society for the Prevention of Cruelty to Animals o SPCA sa Pennsylvania, USA na sa unang pagkakataon matapos ang halos 50 taon, ang lahat ng kanilang na-rescue na mga aso ay may kumupkup ng mga pamilya. Ayon sa animal shelters sa nakalipas na 2 linggo, puno ang kanilang kennels ng mga aso na nangangailangan ng mga bagong tirahan. Nagpapasalamat rin ang mga ito sa mga staffs at volunteers na nakipagtiyaga upang alagaan ang mga rescued animals at masigurado na ang mga ito ay makakarating sa tamang pamilya. Sa ulat ng pasilidad ngayong taon, ito ay nakapag-adapt ng 598 animals at nakapag-reunite ng 125 strays sa kanilang mga may-ari. Samantala, ayon sa American Society for the Prevention of Cruelty to Animals o ASPCA, mayroong tinatayang 6.3 million na companion animals ang dinadala sa mga shelters sa buong Estados Unidos. Halos nasa 920,000 shelter animals naman ang na-euthanize kada taon. Mas mababa ito kumpara sa 2.6 million na mga pusa at aso na na-euthanized sa mga shelters noong taong 2011. Ayon sa organisasyon, ang pagbabang ito ay maaaring sa pagtaas ng porsyento ng mga nag-a-adapt at pagtaas rin ng bilang ng mga stray animals na nakakabalik sa mga may-ari nito. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Excited nang mapanood ng mga wisher ang 10th installment ng Wish Date series ngayong gabi na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Sa katunayan, may ilang fans na talagang inagahan ng pagpunta sa The Big Dome para hindi maabala sa traffic at hindi mahuli sa Wish Date Invisible. Mula sa Smart Araneta Coliseum, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, marami na ba ang nag-aabang dyan sa Araneta? At saan ba iikot ang storya nitong Wish Date Invisible?
Can See. Beyond the Eyes Can See, itong matutunghayang bagong kwento ng mga wisher sa 10th installment ng Wish Date series, kaya ito pinamagatang Wish Date Invisible. Kahit galing sa long weekend, marami sa mga fans at wishers ang maaga pa lang ay nakapila na para masiguro at masecure ang kanilang upuan sa gaganaping Wish Date concert. Kahit alas 4:30 pa ng hapon ang pagbubukas ng gate para sa mga audience, ay bandang alas 3 ng hapon makikita na ang mga wisher na matyagang naghihintay na papasukin dito sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Taga Pangasinan po kami, and then gumising po kami ng maaga around 5 a.m. po. From Pangasinan po and then from Manila po, bumiyahe po kami, lalo na po ngayon, traffic and then peak season po. Dito po, nakarating po kami dito ng around 3. Inaabangan ko po ang GG Vibes, lalo na po para super fan po ako ng band po nila. Since nung matagal na po since nung nag-uumpisa pa lang si GG, talagang inaabangan ko na po siya. Sa seryeng ito, kaabang-abang ang pagganapang special appearance ng seasoned actress na si Daria Ramirez. Bibida din sa short film sina Ira Mariano, Kate Yalong, E.A. Guzman at Chris Abaya. Excited ang mga wisher na mapanood ito at matutunghayan kung sila ba ay muling pakikiligin o paiiyakin sa inihandang kwento ng Wish 1075 at KDR Music House. Monica, ang Smart Araneta Coliseum ay mababalot ng musika sa mga inihandang performances ng ating mga featured artists. Kanina ay nabutan natin ang preparation and final rehearsal ni Army Miliare, and mapapanood din mamaya ang pagtugtog ng South Border ni Gigi Delana and the Gigi Vibes at ang mga singer-songwriters na sina Esay Belanio at Piniel. Monica, ayon sa mga organizers, tinatayang mahigit 8,000 mga wisher ang manonood at makikising-along sa Wish Date Invisible na gaganapin mamayang alas 7 ng gabi. At yan muna ang ating update mula rito sa Smart Araneta Coliseum. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat sa iyo, Gladys Tuwabi, live mula sa Smart Araneta Coliseum. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw. Magandang gabi at maraming salamat po kina at Donaco Zazimart, Leonardo Arsenal, Silver Kudan, Jeric Meliares Nabua, Crisostomo Francisco at kay Ping Canyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita tayong muli bukas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos 3:20 na nagsasabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.